Hi mga lalabs! For today's video, sasagutin ko na yung katanungan sa amin kung kaya daw bang kitain yung 12K na rent sa store kung ganito yung business. So, ayun na nga guys, sabi ko nga sa inyo, unang-una maghanap muna kayo ng magandang location kung saan nyo gustong itayo yung inyong mini hardware na ganito. Kasi, importante po yan, yung location. Tapos, kapag nakahanap na po kayo ng location, syempre maghahanap na po kayo ng supplier or kung saan kayo pwedeng mamimili ng mga wholesalan or bodega price na paninda. O, diba? Ganun po yon. So, kung tanong nyo sa akin kung kaya bang kitain yung 12K na rent sa ganitong business, so, kaya naman po siya, but, ito na nga po yon. So, syempre guys, maglaan muna kayo ng budget for the month of, first 1 month to 3 months. Kasi syempre sa unang, kakalagay nyo pa lang ng business nyo, hindi pa naman talaga kilala yung store nyo. Wala pang nakakaalam ng store nyo kasi bago pa nga lang. So, kailangan mo talagang maglaan muna kayo ng extra budget para just in case na hindi sumakto yung benta nyo, pambayad ng upa at pambayad sa tao, di meron kayong mahuhugot muna. So, pag nagtagal-tagal na, syempre makikita nyo naman kung kumikita ba talaga siya, o diba? And observe yung maigi. Tapos, pag kumikita na siya, may ano na kayo, may idea na kayo kung magkano yung kikitain nyo, bawas na yung upa, ganun po siya. So, hindi naman talaga agad-agad kasi magkiklik yung business natin. Pero, syempre, ipagdasal nyo na sana mag-click sa lugar kung saan kayo nagtayo ng mini hardware business. And then, hindi naman importante na bilhin mo lahat ng mga uri ng tools kasi hindi naman talaga lahat kompleto yan guys. Kahit nga yung katabi naming malaking hardware na may mga tools pa rin naman na wala sa kanila at mayroon kami. So, yun lang naman yun. So, observe nyo kung ano yung palaging hinahanap ng tao just in case na makilala na kayo and then magdagdag na lang kayo ng paunti-unti. Ganun po yun. Tapos, mas maganda siguro kung yung benta nyo sa shop, hindi nyo magagalaw sa personal na magastusin nyo. Sa amin kasi guys, ang nangyari sa amin, dito rin kasi nanggagaling lahat ng expenses namin. Yung rent ng bahay na tinitirahan namin, bayad sa tao, as in dito lahat nanggagaling. Pero, ayun, okay naman na siya. Kahit nung una pa lang namin, okay naman na. Yung first 1 month namin, siguro sadyang naanuhan lang namin yung pwesto kasi maganda yung location na nakita namin. And way back 2020 pa yun guys. Tapos, ang masaklap pa nun, wala pa kaming 1 buwan, nag-pandemic na. O, diba? Tapos yun, as in talaga, kunti pa nga lang yung benta namin noon. Ay, paninda namin nun, tas nag-pandemic na. O, diba? Kasi, diba, March 17 nag-pandemic noon. O, wala pa kaming 1 buwan kasi February kami nag-open. Tapos, yung kita na mayroon kami nun, di talaga namin ginalaw. Nagtiis kami during pandemic na itlog, Lucky Me, ganun yung mga ulam namin para lang hindi namin magalo yung pera na ipapamili. Tapos, siguro swerte lang kami kasi nagkaroon kami ng kaibigan na may travel pass after pandemic. So, nung mag-GCQ na, nakapamili kami agad. And then, since sarado nga lahat ng mga tindahan, ayun, kumikita kami nun. Maliit pa lang yung store namin. Isa pa lang itong isa pa lang na to. Parang kumikita kami nun ng isang araw ng mga 11,000, 13,000, parang pinakamababa 7,000. Kasi syempre kunti pa lang naman yung paninda namin nun. Pero para sa amin nun, nung time na yun, sobrang laki na yun siya. And imagine, pandemic pa yun guys. So, dun na yan siya nagtuloy-tuloy. Tapos, ayun na, napakwento pa ako. Pero yun talaga yung totoong nangyari guys. Kaya wag kayong mawawala ng pag-asa. Try lang talaga. And di natin malalaman kung magkiklik o hindi kung hindi natin susubukan, di ba? So, madali lang naman yan pag hindi nag-click yung business yung tinayo sa isang lugar, maghanap kayo ng isang pwesto, ng ibang pwesto, and ilipat nyo lang kasi yung kagandahan naman sa mga ganitong produkto, hindi po siya nabubulok. Kaya, pag hindi nag-click sa lugar na yun, pwede yung ilipat sa ibang lugar kasi nandyan pa naman yung items pag naibenta nyo yan, ganyan. And then, yung question sa pricing naman, hindi kami pwedeng mag-ano guys ng pricing. So, nakadepende lang rin sa inyo kung magkano yung ipapatong nyo kada items, ganon. Kasi,
depende kasi yun sa supplier na kukuhaan nyo. So, di ba may mga supplier kasi na pag marami kayong kinuha, mas mababa yung presyo na bibigay sa inyo. O, ganun yun. Kaya nakadepende pa rin talaga yun sa inyo. Kung magkano yung ipapatong yung bawat item. So, syempre may idea naman kayo na pag bumibili kayo sa hardware, ay ganito pala yung price ang presyo. O, tapos ako naman, ipipresyo ko ng ganito. O, ganun lang naman yun. Magkaroon muna kayo ng parang tawag na ito. Pricing research, ganun, sa komunidad kung saan kayo magtatayo ng mini hardware. And siguro naman kahit paano may idea kayo. So, yun lang yung maisasuggest ko sa inyo. Basta mas marami kayong kukuhain na items kung saan yung murang supplier, mas mababa silang magbigay ng presyo. Pag kunti lang din naman kukuhain nyo, minsan yung bigay nila parang ano lang din, parang retail price na. Kaya mas mainam na talaga na makahanap talaga kayo ng warehouse na malalaki, ganun, kasi mura talaga silang magbigay ng presyo. So, yun lang yung may advice ko. So, yung iba guys, hindi ko na masyadong i-elaborate, ganun. Basta bahala na lang kayo, laruin nyo, aralin nyo muna, and then kailangan malakas talaga yung loob nyo. So, yun lang naman yung natutunan ko sa ganitong kasi basta wag kayo matatakot mag-fail, kasi ganun talaga ang buhay guys. Failure, but okay lang yan. Ay, nabulol naman ako. So, yun lang. Sana may natutunan kayo kahit papano, and maraming salamat po sa panonood nyo. So, wag nyo naman pong kalimutan mag-like, share, and follow, subscribe sa aking YouTube, at syempre, i-like nyo na rin yung aking Facebook page na ito. Yan lamang po. Maraming salamat sa inyo. Kita-kita tayo sa aking susunod na mga video. Maraming salamat. Bye guys!